Magandang araw, aking mga estudyante ng Baitang 7, Section Mahasahan. Magandang araw po, Binibining Miguel. Hindi naman bago tayo magsimula, maaari ko bang tawagin si Ginoong Pineda para sa ating pambungad na panalangin? Tayo po ay yumukod at manalangin. Panginoon, Ama, maraming salamat po sa araw na ito na sana po ngayong araw ay mapagtagumpayan po at maituro po ng maayos ni Binibining Miguel ang kanyang ituturo sa araw na ito. Yun lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Salamat, Ginoong Pineda. Bago naman kayo umupo ay maaari bang pulutin ng mga kalat sa inyong kinaupuan at pakiayos na rin ang mga upuan sapagkat hindi ito pantay-pantay. Ngayon naman ay tatawagin ko ang ating sekretarya. Meron bang lumiban sa atin ngayong araw? Wala po. Mahusay. Ako nagagalak sapagkat kayo nga ay kumpleto ngayong araw at sabi ka kung maturuan kayo ng ating panibagong leksyon. Ngunit bago tayo formal na tumungo sa ating talakayin, naalala niyo pa ba ang mga kaisipang pinagbatayan sa pagkilala ng mga sinaunang kabihasnan? Opo. Ano-ano ang mga alam niyo dito, class? Ginoong Pineda. Malaki ang impluensya ng mga kaisipang ito dahil ito ay nakaapekto sa pamumuhay ng mga tao sa aspetong politikal at panlipunan. Tama. Ano pa, class? Ako po. Malaki ang impluensya ng mga kaisipang ito dahil ito ay nakapekto sa pamumuhay ng tao sa aspekto ng political at panlipunan. Tama. Ang huling tanong, ano-ano ang tatlong kaisipan nito kung naalala niyo pa, class? Ginoong Pineda? Divajara, Divine Origin, at Sinocentrism. Napakahusay ninyong lahat. Ako'y nagagalak sapagkat alam pa ninyo ang ating nakaraang talakayin. Ngayon naman ay tumungo tayo sa maikling aktibidad na aking inihanda na tinatawag ko itong Mamili Ka sa Amin. Ang panutuklas ay sasabihin ko sa inyo. Kayong tatlo ay, kayong lahat ay mahati sa tatlong grupo at bibigyan ko kayo ng bahagi ng Asya at sasabihin ko ang mga relihiyon at inyo itong itataas kung sa tingin nyo na ang sinabi ko mga relihiyon ay sakop ng nasabing lugar o Asya. Ito sa unang grupo at ang pangalawang grupo at ang pangatlong grupo. Ay, kung makita nyo sa aking visual ay may mga larawan ditong nakatalikod o baliktad na hindi nyo nakikita. Ngayon ay isa-isahin ko itong bubuksan at pag nakita nyo ang larawan ay aalamin nyo ito kung anong bahagi ng Asya ito. Ready na ba kayo, class? Opo. Ito ang unang larawan. Ano ito? Pagbilang ko ng 3, dapat meron ako yung sagot na nakataas. 1, 2, 3. So, unang grupo sila ang Asya, pangalawa sila ang Asya, at pangatlo ay Kanlurang Asya. Ang tamang sagot ay Kanlurang Asya. Palakpakan natin ang pangatlong grupo. At ang pangalawang larawan naman ay ang 1, 2, 3. Unang grupo, Silangang Asya. Pangalawang grupo, Timog Asya. Pangatlo ay Silangang Asya. Mamaya tatalakayin natin kung saan nga ba ito na kabilang. Ngunit ang inyong mga sagot ay mali lahat. Dahil ang kasagutan dyan ay Kanlurang Asya pa din. But huwag kayo mag-alala, class, dahil meron pa naman tayong 4 na litrato dito para makabuo ng inyong mga puntos. At ang pangatlong litrato na aking papakita ay 1, 2, 3. Sa unang grupo ay ang Timog Asya, Silangang Asya at Kanlurang Asya. Ang tamang sagot ay Silangang Asya. Ang pangalawang grupo, ngayon naman ay meron na tayong 1 puntos para sa pangatlong grupo at 1 puntos para sa pangalawang grupo. Unang grupo, anong nangyayari sa'yo? Maaari ka pang bumawi sa ating 3 litratong nandito. Para sa ating 4 na litrato, 1, 2,
tatlo. Bakit napakatagaling? Unang grupo, Timog Asya, Timog Asya, Timog Asya. Ang tamang sagot ay Silangang Asya pa din. Bakit ganyan? Pero ganyan talaga ang buhay. At ang panglimang grupo naman ay, at ang panglimang literato naman ay ang 1, 2, 3. Timog Asya, Kanlurong Asya. So, sa tingin niyo, klase, ang may tamang puntos? Tamang Kami. sagot. Ang una at pangalawang grupo, bakit kanluran? Timog Asya ang sagot. Meron lang isang puntos ang unang grupo at ang pangalawang grupo ay 2 puntos at ang huling grupo ay 1 puntos pa lamang. Ang pangatlo ay ang 1, 2, 3. Kanlurang Asya, Timog Asya, Silangang Asya. Ang tamang sagot ay Timog Asya. Palakpakan natin ang pangalawang grupo. Palakpakan natin. Mamaya makatanggap ka ng gantimpala. Nasiyahan ba kayo sa ating ginawang aktibidad ngayon, class? Opo. Ayan, natapos na tayo sa ating aral na binalikan kanina at sa ginawa nating aktibidad. Ngayon naman, sa ating ginawang aktibidad, ano ang sa palagay nyo ating magiging talakayin ngayong araw? Sinong nakakaalam? Sinong may ideya, class? Ginoong Pakpako? Filosofiya at relihiyon po. Filosofiya at relihiyon. Tama, ngunit ang kabuuan ng ating pamagat ay patungkol sa mga filosofiya at relihiyon na nagmula. Meron ba akong tulungan Ginoong Kuntapan? Hindi pa nito, Ginoong Kuntapan. Pakibasa ang ating pamagat, class? Filosofiya at relihiyon sa Asya. Tama. Ito ang ating pamagat ngayong araw. Ngayon, ano nga ba ang filosofiya at relihiyon? Simulan natin sa kanilang kahulugan. Ano nga ba ang relihiyon, class? Maaari mo bang basahin? Pwede kayong magtaas ang inyong mga kamay? Ginoong Pineda? Ang relihiyon ay nagmula sa salitang Latin na religare, na ang ibig sabihin ay pagbubuklod at pagbabalik loob. Ang relihiyon ay nahahati sa 2 uri, monoteismo at politeismo. Ang monoteismo ay paniniwala sa iisang Diyos lamang, samantalang ang politeismo ay ang paniniwala sa maraming Diyos. Tama. Kung inyong narinig ang sinabi ni Ginoong Pineda na ang relihiyon ay nagmula sa salitang Latin na religare. Ano nga ulit ang religare, Ginoong Kuntapay? Ang religare po ay pagbubuklod at pagbabalik loob. Tama, pagbubuklod at pagbabalik loob ng mga sinaunang tao nung kinagamit niyan. At ano nga ba ang 2 uri nito? Ay ang monoteismo at ang politeismo. Sinabi kayo na ginampakpako ng politismo ay paniniwala sa maraming Diyos at ang monoteismo ay paniniwala sa iisang Diyos. Ngayon naman ay lumako tayo sa kahulugan ng filosofiya. Ano nga ba ang filosofiya? Pakibasa, Ginoong Pakpako. Ang filosofiya ay nagmula sa salitang Griego na philo at sophia. Ang philo ay nangangahulugang pagmamahal at ang sophia naman ay ang karunungan. Tama. Sa madaling salita, love or wisdom, sabi nga nila sa English. Ngayon naman ay pumunta na tayo sa mga relihiyon. Ayan. Ang relihiyon ay nahahati sa 6. At ito ay sinasakupan ng 3 bahagi ng Asya. Ito ay ang Kanlurang Asya, Timog at Silangang Asya. Sa Kanlurang Asya, mayroong 2 relihiyon, ang Kristyanismo at Zoroastrianismo.
Unahin natin ang Kristyanismo. Ano nga ba ang Kristyanismo? Pwede mo bang basahin, Ginoong Kuntapay? Ito ang pinakamalaking relihiyon sa mundo na may tinatayang 2 bilyong tagapasunod. Batay ito sa buhay at aral ni Hesukristo. Ito ay nagmula sa relihiyong Judaismo mula sa lumang tipan hanggang sa mga aral ni Moses o ang 10 utos ng Diyos. Tama. So, ang Kristyanismo daw ay ang pinakamalaking reliyon sa mundo na tinatayang 2 bilyong tagapasunod. So, ito ay batay sa kwento at mga aral o buhay ni Jesucristo. So, si Kristo ipinatupad na Mesiyas at manunubos sa mga tao. At sinabi ng Diyos na mahal niya ang mga tao kapag nakakagawa sila ng kabutihan at hindi naman kung ang kasamaan. Ngunit, ang sabi ni Kristo naman ay may pagkakataon pa yung mabago kung sila ay nananampalataya ng labag sa kanilang loob. At ito ay nagmula sa reliyong Judaismo, mula sa lumang tipan hanggang sa mga aral ni Moses o ang 10 utos ng Diyos. Ito, so, Biblia ang kanilang banal na aklat at yun nga, binubuo ito ng luma at bagong tipan na ang luma ay mayroong 39 na aklat at ang bagong tipan naman ay 27 aklat na pahina na ngalan at pahina. Sila ay naniniwala na mayroong lamang isang Diyos. Ngunit mayroon rin itong 3 elemento. Ano ito? Ang Diyos Ama, Anak ng Diyos, at Banal na Espiritu. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang relihiyon na mayroon ng Kanlurang Asya, ang Zoroastrianismo. Ano nga ba ang Zoroastrianismo? Ating nang alamin ito. Maaari mong basahin, Ginoong Pakpako, ang Zoroastrianismo? Isa sa matatandang relihiyon na itinatag ni Zoroaster. Pinamumunuan ang kabutihan ni Ahura Mazda o kanilang kataas-taasang Diyos na lumikha ng mundo. Samantalang ang kasamaan ay napapangasiwa ni Amiran ang Diablong Espiritu. Si Zoroaster ang nagtatag ng relihiyong Zoroastrianismo at siya ay isang Persia na mangangaral. So, ito ay pinamumunuan ng kabutihan at ang kasamaan. At ang kabutihan ay pinamumunuan ni Ahura Mazda na nabanggit kanina ni Ginoong Pakpako at ang kasamaan naman ay pinamumunuan ni Amiran, ang Diablong Espiritu. Dito ay Avesta naman ang tawag sa kanilang banal na aklat. At dito sa relihiyong ito ay pinagbabawal ang pagsasakripisyo ng mga hayop. Ay naman, ay tapos na tayo sa unang bahagi ng Asya, ang 2 relihiyon na nabanggit dito. At dito naman tayo sa Timog Asya. Ang Timog Asya ay meron ding 2 relihiyon, ang Filosofiya. At ito ay ang Jainismo at Sikhismo. Jainismo, ang Sikhismo. Unahin natin ang Jainismo. Ano nga ba ang Jainismo? Pakibasa, Ginoong Pineda. Jainismo, isa sa mga relihiyon sa India. Si Mahabira ang kanilang pinuno at sa relihiyong ito, ituturo na ang paraan upang makalaya at makamit ang kaligayahan ay mabuhay na hindi nakakapanakit. Tama. So yun nga, nabanggit ito na ito ay relihiyon sa India. At si Mahavira ang kanilang pinuno at relihiyon. At sa relihiyon ito, ito ang paraan upang makalaya at makamit ang kaligayahan ay mabuhay ng hindi nakakapanakit. Sa tingin nyo, class, kaya nyo bang mabuhay ng hindi nakakapanakit? O ang kabaliktaran nito ang sagot? Hindi po. Sinong may opinion o idea? Ginoong Pineda? Ma'am, hindi po. Kasi, di ba, kahit naman po kasi sa pagsasalita ay maaring makapanakit pa rin po tayo ng tao kahit hindi po natin ito sinasadya. Tama. Ngunit ikaw ba ay minsan ang nakapanakit?
Maraming beses na po. Maraming beses na po. Ito naman ay sila ay naniniwala sa reincarnation, ang muling pagkabuhay. At ang karma ay isang buhay na bagay na dumadaan sa katawan ng tao na nagiging pabigat. Ano nga ba ang karma para sa inyo, Kas? Ginoong pakpako, Kamalasan. kamalasan, ano pa? Ma'am, ang karma po para sa akin is, meron pong dalawang uri. Yung maaari pong, masama at saka Masama at mabuti. parang good at bad karma po. Tama. At ang Jainismo ay may tatlong prinsipyo o the three jewels na kanilang sinusunod. Una ay ang tamang paniniwala, tamang kaalaman, at ang tamang pag-uugali. Ngayon naman ay sumunod ang Sikhismo. Ano nga ba ang Sikhismo? Sikhismo, pwede mo bang basahin Ginoong Kuntapay? Ito ay itinatag ni Guru Nanak. Ang mga mananampalataya dito ay matatagpuan sa India. Sila ay may isang Diyos. Naniniwala rin sila sa Mukti, isang uri ng kanilang dasal. Guru Granth Sahib, ang kanilang banal na kasulatan. Gurdwara, ang lugar ng kanilang pagsamba. Maraming salamat sa pagbasa, Ginoong Kuntapay. Ay nga no, ito ay tinatag ni Nanak. Ang mga mananampalataya dito ay matatagpuan sa India. So, ang Sikhismo ay may iisang Diyos lamang at sila ay naniniwala sa mukti o tinatawag na dasal. At ang kanilang banal na kasulatan ay ang tinatawag itong Guru Granth Sahib at ang kanilang lugar ng pagsamba o bahay pa ng bayan ay ang Gurdwara. Ang Sikhismo ay may tatlong tungkuling sinusunod. Ito ay ang Namjapna, Kartkarna, at Vanchakna. Ang Namjapna ay ang pagdarasal, ang Kartkarna ay ang pagtatrabaho, at ang Vanchakna naman na sa mga tinatawag ay ang pagtulong. Ngayon naman natapos na tayo sa Timog Asya. Ngayon ay tumako naman tayo sa pinakahuling bahagi ng Asya. Ito ay ang silangang Asya na mayroon ding dalawang reliyon, ang Taoismo at ang Shintoismo. Ano nga ba ang Taoismo? Marami bang basahin, Ginoong Pakpako? Isang sinaunang tradisyon ng filosofiya at relihiyon, paniniwala na nakaugat sa kaugalian at pananaw ng mga Tsino. Itinatag ito ni Lao Tzu. Siya ay sumunod sa tawag na tao na ang kanilang ibig sabihin ay ang daan. Ang kanilang paniniwala ay lahat ng mga bagay ay iisa, tulad ng buhay at kamatayan. Tama. Dahil ngayon, nabanggit ni Ginoong Pakpako na ang Taoismo ay sinang tradisyon ng filosofiya at relihiyong paniniwala na kaugat sa kaugalian at pananaw ng mga Tsino. So, sa madaling salita, nanggaling ang Taoismo sa bansang China. So, ito ay tinatawag ni Lao Tzu. Siya ay sumunod sa tawag na tao na ang kanilang ibig sabihin ay ang daan. At ang kanilang paniniwala ay ang lahat ng mga bagay ay iisa, tulad ng buhay at kamatayan ay iisa rin. At ang kanilang aklat na nanghahulugang The Way and Its Power ay tinatawag na Tao Te Ching. At ang kaisa-isang paniniwala ng Taoismo ay ang Yin at Yang na ang kanilang pag-iisa sa kalikasan. Hindi lingid sa ating kalaman na ang Taoismo ay meron silang pagpapahalaga sa kalikasan na hanggat maaari ay hindi nila pwedeng tapakan ang kahit anumang uri ng halaman dyan. Bagkus ay kanila itong pinaprotektahan, inalagaan at inuuwi para ilipat sa ibang lagayan para mas Lumago. lumago ito. Tama, Ginoong Pakpako, salamat. At ang huli naman ay ang Shintoismo. Ano nga ba ang Shintoismo? Pakibasa, Ginoong Pineda. Shintoismo, ito ay tinuturing na katutubong paniniwala at relihiyong gawain ng mga Hapones. Ang salitang Shinto ay hango sa dalawang salitang ugat na
Shin na nangangahulugang mga Diyos o Espiritu, at To naman na nangangahulugang daan. Sumunod. Torii Gate, istrukturang ginawa papasok sa dambana at ito ay gawa sa kahoy. Dambana, estatwang krus. Tama. Ngayon naman naiintindihan nyo bang binasa ng inyong kaklase? Ginong Kuntapay, bakit ka gumagamit ng iyong telepono? Alam mo bawal yan sa aking klase. Sorry, ma'am. Ngayon, bilang iyong parusa, alam mo ba ang sinabi ng iyong kaklase ng si Ginong Pineda? Kung narinig mo ito at nakikinig ka, ano ito? Patungkol po sa Shintoismo. Anong patungkol sa Shintoismo? Ito ay tinuturing na katutubong paniniwala at relihiyong gawain ng mga Hapones. Tama. At ito din ay hango sa dalawang salitang ugat na Shin at To. At ang Torii Gate ay isang strukturang ginawa papasok sa dambana. At ito ay gawa sa kahit ang dambana ay ang malaking krus na kanilang sinasamba. At ang Shintoismo ay may 4 na paninindigan. Ito ay ang tradisyon at pamilya, pagmamahal sa kalikasan, kalinisan at matsuri na kung tawagin nila ay pagpuri sa mga Diyos at sa mga sinaunang espiritu. Ngayon class, ano nga ulit ang mga relihiyon na nagmula sa kanlurang Asya? Ginoong Pineda? Ma'am, Kristyanismo po at Zoroastrianismo. Tama, mahusay, Ginoong Pineda. Ano naman ang dalawang relihiyon na nagmula sa Timog Asya? Ginoong Kuntapay? Taoism at Shintoismo. Tama. At ang muli naman, ano naman ang mga relihiyon na nagmula sa Silangang Asya? Ginoong Pineda? Ay, Ginoong Pakpako? Taoismo po at Shintoismo. Tama. Ako'y nagagalak sapagkat kayo yung aking nakikinig sa ating talakayin ngayong araw. Kung gayon naman ay susubukin ko ang inyong talas ng pandinig kung kayo nga ba talaga ay may natutunan ngayong araw. Ngayon ay may handa ulit akong may clear aktibidad upang mas masaling pa kayo sa ating talakayin ngayong araw. Ang ating panuto ay aking sasabihin. Meron ako dito visual at meron din akong panulat at pagsulatan. Yan yung susulat. Ang aking direction ay kayo natin ko sa 3 grupo ulit. Ang unang grupo ay ang Kanlurang Asya at ang pangalawang grupo ay ang Timog Asya at ang pangatlong grupo ay ang Silangang Asya. Kaya bibigyan ko ng tagdi-2 panulat at sulatan upang isulat nyo ang dalawang reliyon na nagmula dito. Ano nga ba ang reliyon na nagmula dito? So, ibibigay ko ngayon sa inyo ang mga panulat. Pangalawang grupo at ang pangatlong grupo. Ito ang inyong panulat. Noon naman kayong 5 minuto. Maaaring bawasan na lang natin ito sa bagat. Ito ay napakahaba. Dito ay ididikit nyo ang inyong mga kasagutan. Ito ang unang grupo, ang Kanlurang Asya, pangalawang grupo, Timog Asya. Paunahan pong magdikit at siyang unang makakadikit ay may gantimpala. Ayan, nandito na ang pangalawang grupo. Ang kanyang sagot ay Chingismo at ang Sikhismo. Nasaan na kaya ang una at ang pangatlong grupo? Sumunod na grupo ay ang unang grupo. Naku, mukhang natatalo na ang ating pangatlong grupo. Ayaw niya ata ng ating gantimpala. Tiyak na magugustuhan niyo ang aking gantimpala.
nandito na siya! Ang ikatlong grupo. Ako natutuwa sapagkat kayo may bibong-bibo sa aking klase. Sa unang grupo, tignan natin, ay sa pangalawang grupo na unang nagdikit ng kanyang sagot. Sa Timugasya, Jainismo at Sikhismo. Tama ba ito, class? Opo. Tama. Palakpakan natin si ikalawang grupo. Yung ang pangalawang grupo naman sa Kanlurang Asya, Christianismo at ang Zoroastrianismo. Tama ba ito, class? Opo. Tama. Ngunit ba't ang sulat niya ay hindi ko maintindihan? At ang pangatlong grupo naman na hindi nagpatalo. Ang Silangang Asya na may sagot na Taoism at Judaism. Mali ang iyong sagot. Ang kasama ng Taoism ay sino makakasagot? Ginoong Pineda. Shintoism po. Shintoism. Sagot na yung Shintoism. Ako'y nagagalak sapagkat alam nyo ang ating tinalakay ngayong araw. Ngayon naman ay meron akong inihandang mga katanungan upang masubok ang inyong katalinuhan o galing sa pagsagot dito. Ang aking unang katanungan ay paano mo magagamit ang aral ng karma mula sa Hinduismo, hindi tinabanggit, sa iyong pang-araw-araw na buhay? Sino makakasagot ito, class? Ginoong Pineda. Matutulungan ako po nito matutulungan ako ng konsepto ng karma na mas maging maingat sa aking mga aksyon. Dahil ayon sa aral na ito, ang lahat ng ginagawa ko, mabuti o masama, ay may epekto sa aking hinaharap. Tama. Palakpakan natin si Ginoong Pineda. At ang aking pangalawang katanungan naman ay, paano nakakatulong ang iba't ibang reliyon mula sa Asya sa paghubog ng pagkakaisa? Ginoong... Sino makakasigot? Ulitin ko ang katanungan. Paano makakatulong ang iba't ibang reliyon mula sa Asya sa paghubog ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng pananampalataya? Sino makakasagot? Ginoong Puntapay. Bagamat iba-iba ang mga reliyon sa Asya, lahat sila ay nagtuturo ng mga pangunahing halaga, tulad ng kabutihan, pakikipagkapwa-tao, at aspeto sa iba. Tama, mahusay. Palakpakan natin si Ginoong Puntapay. Ang aking huling katanungan ay, paano nyo mo magagamit ang mga aral mula sa ating naging talakayan bilang isang estudyante? Sino makakasagot? Ginoong Pineda. Bilang isang mag-aaral, isa sa mga pinakamahalagang aral na maaari kong gamitin ay ang pagpapahalaga sa edukasyon at respeto sa relasyon ng guro at mag-aral ng mabuti. Ito ay magiging pundasyon ko sa pagbuo ng isang classroom environment. Mahusay, class! Kaya ngayong nakikinig sa aking talakayan kanina, ngayon ay bigyan nyo ito ng masigabong palakpakan. Ngayon naman ay maglabas kayo ng isang malinis na papel para sa ating evaluasyong gagawin na ipapasa nyo rin ngayon sa akin. Narito ang ating direction. Mari mo bang basahin, Ginoong Pakpako? Isulat ang Maria kung ang rehiyon na nagmula sa Asyang nakasulat ay tama. At isulat naman ang Miguel kung ito ay mali. Naunawan bang panuto, class? Opo. Ayan, meron lamang kayong 3 minuto para tapusin ito. Maaari na kayo magsimula. Ayan, tapos na nga yung 3 minuto. Maaari nyo na bang ipasa ito? Ayan. Bago ako umalis, ako yung muna yung mag-iiwan ng inyong karagdagang gawain para sa sunod nating pagkikita ay inyo ito mapapasa sa akin. Ang inyong gagawin ay ito. Maaari nyo bang basahin lahat? Sa kabanatang ito ay natututunan ko ang blank. Ang pinakamahalagang ideya ay blank. Ito ay mahalaga blank. Sa kabuuan, nagpapatanto ko na blank. Yan. Yan ay kukumplituhin nyo. At meron akong ginawang pamantayan sa paggawa dito.
Ito ang orihinalidad na may 10% at kaangkupan ng paksa 10%, wastong gamit ng wika 5% at ang kaisan ng gawain 5% na ang kabuang bilang nito ay 30%. Naunawan ba ang ating karagdagang gawain, class? Opo! Ngayon naman ay ako na yung magpapaalam sa inyo. Maraming salamat, aking estudyante ng Baitang 7, Section Maasahan. Salamat sa pakikinig!